Mukhang may mainit na galaw na naman si XRP. Ayon po sa isang technical analyst na si Egrag, may posibilidad daw na umakyat si XRP hanggang $10 gamit ang kombinasyon ng iba't ibang analysis. Analysis strategies tulad po ng Kangaroo Technique, Gaussian Channel, 21-week EMA at saka Elliott Wave Theory. Ayan, dami. Pero gaano nga ba ito ka-realistic? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya ayan, sa video na ito ay himay-himayin po natin ang bawat strategy na ginamit ni Ginoong Egrag para ipakita kung bakit posibleng sumabog si XRP. At alamin din natin kung totoo nga bang may strong rally na paparating at kung anong mga price levels ang dapat po nating bantayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga bang ibig sabihin ng Gaussian Channel at bakit po ito mahalaga? Kaya unahin po natin ang tungkol dito sa Gaussian Channel na ito. Sa technical analysis ay isa po itong indicator na ginagamit para malaman kung bullish or bearish ang galaw ng isang coin batay sa kanyang trend. Yan, sa kaso po ni XRP, ayon kay Egrag, kasalukuyang nakapwesto po si XRP sa itaas ng top line ng Gaussian Channel na nasa presyong $1.75. Ayon po sa kanya, kung manatili po sa XRP sa itaas ng presyong ito sa loob ng isang buong linggo, ibig sabihin ay buhay pa ang bullish trend. Pero kung bababa po siya sa ilalim nito, possible raw itong mag-signal ng pullback o pababa ng presyo. Sa madaling salita, ang $1.75 ang critical level ngayon. Para po siyang linya na nagsasabing hanggang dito ka lang dapat bumaba. At kapag lumagpas ka ay delikado na. Ayan. Ngayon ay ano po ang papel naman ng Kangaroo Technique sa prediction na ito. Ngayon ay tingnan natin ang medyo kakaibang strategy na ito na tinatawag pong Kangaroo Technique. Kung ngayon mo lang ito narinig ay huwag ka pong mag-alala. Dito po sa chart ni Egrag ay naglagay siya ng mga kangaroo icons. Yan, kangaroo icons sa ilang mga price zones na mahalaga sa kasaysayan ni XRP. At nitong taon 2017 ay may kangaroo icon, kangaroo icon sa level na 0.06 at mula rito umakyat po si XRP hanggang sa kanyang all-time high na $3.80. Ngayon ay may isa na naman pong kangaroo icon na lumitaw sa presyong $3.40 at ayon kay Egrag, posible rin po itong maging launchpad papunta sa mas mataas na presyo. Posible nga na hanggang $10. Ibig pong sabihin nito, kahit paulit-ulit ang pattern, baka nga ulitin ni XRP ang kasaysayan. At gaya po ng kasabihan, history doesn't repeat, but it often rhymes. Kaya yan, ngayon ay paano naman po gumagana ang 21-week EMA sa analysis na ito? Ang EMA or Exponential Moving Average ay ginagamit po para makita ang mas smoothed out na trend ng presyo. Ang 21-week EMA ay isa pong moving average na base po sa presyo ng coin sa loob ng 21 weeks. Ayon po kay Egrag, ang EMA ni XRP ngayon ay bahagyang mas mababa sa kasalukuyang presyo. At habang hindi ito nababasag, nananatiling bullish po ang outlook. Ibig sabihin ay kapag nasa ibabaw ng 21 EMA si XRP, parang sinasabi po ng market na may momentum pataas. Pero kung pag bumaba po siya sa ilalim nito, maaaring humina po ang trend. Yan, dito naman po tayo sa Elliott Wave Theory, kung ano naman po ang sinasabi nito base po sa galaw ng XRP. Ayan, ito po yung pinaka-exciting na part. At yan po ay walang iba kundi ang Elliott Wave Theory. Ayon po kay Egrag ay nasa wave 5 na raw itong si XRP. At sa teoryang ito, ang wave 5, yan, ang wave 5 ang huling wave ng isang bullish
cycle. Sa madaling salita, ito ang final push bago po ang isang major correction. Gamit ang Fibonacci extension, tinansya po niya ang posibleng pagtaas ng presyo hanggang 477%. At naglalagay kay XRP po yan sa target na $9 to $10. At kung sobrang lakas po ng momentum, hindi raw malabong umabot sa XRP ng hanggang $27. Pero syempre, ito po ay depende kung mananatili si XRP sa mga critical support levels gaya ng $1.75 at kung mababasag niya ang resistance level na resistance levels po ay nasa $2.33 at $2.65 naman. Yan, ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng resistance level sa $2.33 at saka $2.65. Ayan. Ito po ay mga dalawang importanteng resistance levels. At ayon sa kanya, kapag nalampasan ni XRP ang $2.33, mas lalakas po ang momentum. Pero ang $2.65 ang tinatawag niyang go-go signal. Ito ang parang green light na nagsasabing let's go, rally na tayo. Kung makakamit po ni XRP ang weekly close sa itaas ng $2.65, yun na raw ang sinyalis ng simula ng matinding pag-akyat. Pero kung hindi ito mangyayari bago matapos ang July, maring gumalaw lang siya sideways o yung wala po masyadong direksyon sa loob ng hanggang 110 days. At ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Yan, bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagti-trade ng crypto, particular po kay XRP, ay napakalaga na maintindihan natin ang technical levels na ito. Ang impormasyon po na ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na guide kung kailan dapat pumasok, kailan maghintay, at kailan po mag-ingat. Yan, kung halimbawa ay hawak po natin sa XRP ngayon, magandang bantayan po ang mga critical price points na binanggit, lalo na ang $1.75, $2.33 at $2.65. Dahil kung magkatotoo po ang analysis at tumaas nga siya hanggang $10, doble or triple pa ang pwedeng kita sa mga nakabili ng mas maaga. Pero kung papasok ka pa lamang, huwag pong padalos-dalos. Tandaan na may risk pa rin po. Ang mga ganitong prediction ay hindi po garantiya, kundi posibilidad lamang. Ang technical analysis ay guide lamang, hindi po hulang sigurado or hindi po sure na prediction. At yan bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang analysis po ni Egrag ay maganda at saka detalyado. Pero dapat po nating ibalanse ito sa pamamagitan po ng mas malawak na pagtingin sa buong market. Oo, mukhang may potential po si XRP ngayon, lalo na kung tutuloy ang kanyang pattern nitong 2017. Pero sa crypto, mabilis po na magbago ang ihip ng hangin. Ang pinakamagandang gawin po natin ay ang mag-observe, magbasa pa ng ibang mga analysis at huwag po tayong pumasok sa hype. Gumamit po tayo ng strategy, mag-set po tayo ng stop loss at huwag po tayo mag-all in sa iisang coin lamang. At dahil po sa dulo, ang tagumpay sa crypto ay hindi lamang po dahil sa swerte, kundi dahil po sa disiplina at matalinong desisyon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.